Ilang taon din ang dumaan bago naghilom ang sakit sa puso ni Hera de la Vega. Dulot ng lalaking nangako sa kanya ng kasal at magandang hinaharap. Bago pa man ang kasal nila, humingi ng pabor ang nobyo niya noong si Helios Hares na kung mahal niya ito at nagtitiwala siya rito, ibibigay niya ang pagkaberhen sa binata. Dahil mag-iisang taon na rin sila at hinihintay na lamang ang araw ng kasal, ibinigay niya ang sarili dito. Ang akala ng dalaga matapos nun ay mas titibay ang kanilang pagmamahalan. Ngunit nagising na lamang siya kinabukasan na walang ibang kasama sa kama, kundi ang sarili niyang nababalot ng kumot, ang walang saplot na katawan, at isang sulat ang nagpaguho sa kanyang mundo. I'm sorry, Hera, but I need to marry Alexa. Buntis siya at ako ang ama. Hindi alam ni Hera na iyon na pala ang huli nilang pagsasama. Hinanap pa niya si Helios, ngunit isa lang ang sinasabi ng lahat ng kakilala nito. Nasa ibang bansa ang lalaki. Napakalaking palaisipan kay Hera kung paano siya niloko kung alam niya naman na mahal siya nito. Ramdam niya iyon sa bawat araw na sila ay magkasama. Walang ibang nagawa si Hera kundi tanggapin ang katotohanang walang habang buhay. Handa na noong kalimutan ng dalaga ang lalaking nananakit sa puso niya. Nang isang balitang hindi niya inaasahan ang siyang bubungad sa kanya. Buntis siya at si Helios ang ama. Paano niya ngayon naharapin ang buhay kung may naiwang magpapaalala sa kanya sa lalaking sumira sa kanyang tiwala? Kaya niya bang harapin itong muli kung sakaling magkita sila? Kung dahil lamang sa awit ng kanyang anak, muli silang magkikita. Wow, ang galing naman ng anak ko. Puri niya rito nang kumanta ang anak niya. Thank you, Mommy. Thank you, Teddy. Thank you, Barbie. Nakangiti ito at nakatingin sa kanya. Naguhorno siya ng mga dagdag tinapay dahil kakaunti na lamang ang nakadisplay sa istante. Medyo nakakapagod pero ayos lang. Para kasi ito sa bayarin. Mommy, pwede ba kaming mag-play sa labas ni Teddy at Barbie? Hindi pwede, anak. Just stay here inside. Isa-isa na niyang ipinasok sa oven ang mga nakahandang lulutuin. Why po, Mommy? Hindi naman po maaraw sa labas. You said a while ago na may sun pa kaya mainit doon sa labas. But now, wala na po eh. Maraming sasakyan ang nagdaraan sa kalsada. Baka kung mapano ka, wala ka namang kasama doon. Sa huli ay tinapunan niya na ito ng tingin at nakita niya ang paglungkot ng mukha nito. Nag-cross arm pa at tumaas ang isang kilay. What's that? Stop that. Bad yang hindi nakikinig kay Mommy. Sorry, Mommy. Kasi hindi pa ako lumalabas mula kanina po. Sige, ganito na lang ha. Tawagin mo si Lola Feli tapos itanong mo kung pwede kang samahan sa labas, anak. Nagliwanag ang mukha nito. Opo, Mommy. Ginulo pa niya ang buhok nito dahil sa kakulitan. Thank you, Mommy. I love you so much. Anito at tumakbo patungo sa kwarto ng lola nito na nagtutupi yata ng mga tuyong damit. Minsan, naisip na rin niyang sabihin sa anak kung sino ang ama nito. Pero lagi namang pumapasok sa isip niya na baka magkagulo lang. Isa pa ayaw na niya muling maulit ang nakaraan na halos magpakamatay siya sa sobrang sakit ng maiwan at ipagpalit sa ex-girlfriend nito. Hindi niya na alam kung ano na ang nangyari sa hayop na yun. Minsan, pinangarap niya na sana hindi na lang niya ito nakilala para hindi na siya natatakot na magmahal muli. Pero hindi rin niya magiging anak si Hensi. Napabuntong hininga na lamang siya upang putulin ang pag-iisip. Hensi, apo, wag kang lalayo. Diyan ka lang ha. Opo, Lola. Mayat maya kong lingunin ni Lola Feli ang apo. May kausap ito at nakatayo ang dalawa sa gilid ng bakod ng kapitbahay habang nagbabantay sa bata. Medyo malayo-layo naman sila sa kalsada kaya ayos lang naman. May mga kaedaran ng batang kalaro nito. Kapag ganitong oras ay marami ng mga tambay na lumalabas. Animoy tila mga vampira na sa pagkawala lang ng araw pwedeng lumabas. May mga nagsisimula ng mag-inom sa tapat ng tindahan ni Aling Fat. May nag-iihaw-ihaw sa kanang bahagi sa tabi ng kalsada. May mga nadadaanan na ring balot. Mag-aalas 4:30 na kasi ng hapon. May mga kadalagahan na naglalakad. Mga binatang nagbabasketball sa ring na nasa tabi ng kalsada. Ginawa ng mga binata upang may paglaruan.
Hensi, huwag mong paglaruan ng lupa. Maghuhugas po ako mamaya, Lola. Sagot ng bata. Sa edad ni Hensi na 4 na taon, magaling na itong magsalita ng diretsyo. Mahilig kumanta at lagi nitong sinasabi na kapag nakita nito ang ama, kakantahan daw nito upang hindi na muling umalis pa. Ang pagkakaalam kasi ng bata ay nag-abroad lamang ang daddy nito para sa kanila ng mami nito. Ngunit ang totoo, hindi alam ng ama nito na may anak ito kay Hera. Hensi apo, tara na umuwi na tayo. Hindi ka naman nakikinig kay Lola. Sandali lang po Lola. Hindi na nga nakikinig dahil nawiwili sa ginagawa. Kaya nilapitan ng lola nito at pinatigil sa pagbubungkal ng lupa. Sabi ko kasi wag yang lupa apo. Pinagpaganito ang palad ng apo at pinunasan din ng bimpo ang palad. Apo, tama na yan. Tara na't uuwi na tayo. Banta ng lola nito, ngunit mabilis na tumakbo palayo ang bata. Hensi! Sinundan naman ito ng matanda pero biglang tumawid ng paslit at halos suminto ang buong paligid at nagulat na lang ang lahat ng taong nakakakita nang bigla na lang nahagip ng sasakyan ang batang babae. Hensi! Pagtangis ng lola nito habang palapit sa batang tumilapon sa tabing kalsada. Hikbi ang tanging maririnig sa bahaging iyon ng hospital. Isang ina ang pilit nilalabanan ng sobrang pighati habang naghihintay na lumabas ang doktor sa ER. Mag-iisang oras na, ngunit wala pa rin ang hinihintay niyang doktor. Hindi pa rin ito lumalabas at sabihing ayos na ang anak niya. Hera, hindi niya nilingon ng nagsalita. Nakayuko lang siya, nakatuon ang mga mata sa paanan. Basa na rin ng luha ang ibaba niya kung saan siya nakaupo. Pigilin man niya ang luha, hindi iyon maawat-awat. Sobrang bigat sa kalooban. Sana siya na lang ang nabangga ng sasakyan. Sana hindi ang baby niya. Si Hensi lang ang lakas at buhay niya. Ito lang ang nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon sa araw-araw. Napapawi ang pagod sa bawat ngiti at tinis ng tinig nito sa tuwing siya ay tinatawag. Bakit? Bakit ang anak pa niya? Marami namang ibang masasamang tao ang pwedeng madisgrasya. Sana sila na lang. Sana hindi ang inosente niyang anak. Patawarin mo ko, apo. Kasalanan ko ito. Mautal-utal na pauna nito. Hindi pa rin siya sumagot. Pinipilit maging kalmado kahit napakarami niyang gustong isumbat. Sa totoo lang, hindi naman kasalanan ng lola niya ang nangyari. Alam niya kung gaano kamahal ng lola niya ang anak niya. Pero sobrang sakit lang na makitang nasa ganoong sitwasyon ng anak niya. Sino ang sisisihin niya? Kanino siya magagalit? Kanino niya ibubuhos ang galit sa puso niya? Noon pa man, hindi niya tinanong ang Diyos. Kahit anong hirap ang pinagdaanan niya, ni minsan hindi siya nanumbat sa Diyos. Ni hindi siya nagtanong kung bakit. Pero ngayon parang gusto niya nang itanong rito. Ano ang naging kasalanan niya para mangyari ito sa kanya? Ano ang naging kasalanan niya para pagdaanan ng ganitong problema? Hindi ba siya mahal? Hindi ba siya mahal ng Diyos para iparanas sa kanya ang ganito kalaking problema? Kung sana, binantayan ko ang apo ko ng mabuti. Humahagulgol ito. Gustuhin man niyang sisihin ng lola niya, hindi rin pwede. Dahil nakikita niya ang sobrang hinagpis rito. Tumayo siya at lumapit rito. Magiging maayos ang lahat la. Tama na. Nayakap niya na lang ito. Wala na rin naman kasing ibang magdadamayan kundi sila lamang. Patawarin mo ko, Hera. Hindi niya pwedeng sabihin na ayos lang dahil hindi talaga ayos. Hindi na lang siya sumagot at niyakap na lang ito. Simula noon, ang Lola Feli niya lang ang naging kasama. Noong mamatay ang nanay niya, si Lola Feli lang ang nasa tabi niya sa lahat ng oras. Nang masaktan siya ng husto, si Lola Feli lang ang nariyan. Nang manganak siya at kailangan ng mag-aalaga sa anak niya, dahil kailangan niyang magtrabaho, si Lola Feli lang ang nariyan para siya'y alalayan. Ma'am, magandang gabi po. Pwede po ba namin kayong makausap tungkol sa aksidente? Tulala siyang bumalik sa upuan. Nahagip ng CCTV sa lugar ang plate number ng sasakyan. Tumayo siya bigla nang marinig yun. Sino? Kilala na ba ang nakasagasa sa anak ko, officer? Sabihin mo sino ang suspect. Ma'am, huminahon po kayo. Hera, kumalma ka, apo. Sabihin nyo na, ano pang hinihintay nyo? Huwag nyo nang patagalin pa. Nagkatinginan ng dalawang pulis.
Nakaregistered ang kotse kay Miss Alexa Del Carmen. Natigilan siya dahil ang pangalang iyon ay pamilyar sa kanya. Pero hindi lamang siya sigurado kung tama ba ang kanyang hinala. Tumigil siya sa pag-iisip nang bumukas ang ER. Nagtanggal ng face mask ang babaeng lumabas doon. Kayo ba ang pamilya ng pasyente? Ng batang babaeng nabundol? Sunod-sunod ang tango niya. Oo, ako ang mami. Mrs., kailangan nating ilipat ang pasyente sa Maynila. Hindi kaya ng hospital dito ang kondisyon niya. Aalis po kayo ngayon. Sumunod ka sa akin, miss. Wala na siyang nasabi. Tila lumulutang na siya sa alapaap sa sobrang lutang ng pakiramdam niya na hindi niya alam kung ano ba ang nangyayari sa dami ng mga iniisip niya. Tumulo ang mga luha niya at hinayaang maging malabo ang mga mata. Para kasing wala na siyang lakas upang paalisin ng tubig sa kanyang mga mata. Tulala habang sinusundan ng doktora sa pupuntahan nito. Parang wala na rin siyang naririnig sa sobrang pagkabalisa. Sa St. Luke's Taguig, idiniretso ang anak ni Hera. Alam niyang malaking pera ang kakailanganin niya doon. Sa dami ng problema ni Hera, isa na ito sa pinakamalala dahil hindi niya alam kung saan kukuha ng malaking pera para sa darating na mga bayarin. Pero kahit na ganun, hindi niya hayaang mapahamak ang anak niya. Pagdating pa lang nila, diretso na agad ang anak niya sa ER. Ilang oras na rin ang lumipas, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas mula roon ang anak niya. Hindi niya alam kung paano o saan siya kukuha ng kalahating milyon para sa operasyon ng ulo ng anak niya. Ayon sa doktor, may nakita daw kasi doong blood clot. Nalaman niya ng saglit na lumabas ang isang nurse at hiningaan siya ng dugo. Mabuti na lang at match siya kay Hensi. Lumabas si Hera saglit. Kailangan niya ng pera. May savings siya sa bangko, ngunit mag-100,000 lamang yun. Kita rin yun mula sa pagbibakery niya at pagtatrabaho noon. Yun lang din ang kanyang pera. Hindi sasapat ang lahat ng pera na siya ay meron. Dahil kalahating milyon daw ang kailangan niya para sa lahat ng ito. Manong, sa UCPB po tayo. Hindi niya na magawang tumingin sa driver. Naupo siya at malalim pa rin ang iniisip. Saang UCPB po, ma'am? Sa pinakamalapit lang ho rito sa hospital. Hera, mukhang malaki ang problema mo. May nangyari ba? Mukhang maging ang driver na lalaki, hindi na nakatiis na magtanong. Tinignan niya ito ng sandali dahil kilala nito ang kanyang pangalan. Namumugto ang mata niya. Kilala niyo ho ako? Oo, ako si Kuya Bandol, yung security guard sa kumpanya na pinagtatrabahuan mo noon. Sa Harris Depot po? Tinitigan niya itong mabuti. Medyo tumanda na kasi kaya hindi niya na halos mamukhaan. Kayo po pala yan? Oo ako. Kamusta ka na, Hera? Eto po, maraming problema. Pumiyok na siya at tumulo maging ang kanyang luha. Bakit? Anong nangyari? Ang anak ko po nasa St. Luke's. Nasa OR ngayon. May anak ka na? Natigilan siya. Tama bang sinabi niya ang tungkol dun? Alam kasi ni Manong Bando lang tungkol sa kanila ni Helios noon. Ang relasyon nila ng boss nilang pareho. Oho, anya na lamang. Patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Nag-asawa ka na pala. Ilang taon na ang anak mo? 4 po. Nabangga ho at si Alexa Carmen ang nakabangga Manong Bandol. Ano? Yung bruhang babae? Abae, panagutin mo siya. Dapat niyang bayaran lahat ng bill ng anak mo, Hera. Huwag kang papayag na basta-bastang makukulong na lang ang may kasalanan. Siya ang pagbayarin mo sa mga bills mo. Nayuko siya. Parang may punto rin ang kilala niyang ito. Halika, sasamahan kita sa mansyon ng mga Hares. Bigla itong lumiko at bumalik sa kanilang dinaanan kanina. Manong, wag na ho muna kaya. Kasi ho. Nang marinig niya ang apelyidong Hares, kinabahan siya. Hindi, Hera. Kailangan mong tatagan ng loob mo at humingi ng tulong sa may gawa nito sa anak mo. Hindi pwedeng manahimik ka at handle na lang mag-isang lahat ng gastusin sa hospital. Para itong ama sa kanya. Oo, ganun na nga. Dahil kahit hindi niya kamag-anak si Manong Bandol, napakabuti nitong katrabaho sa kanya noon. Salamat po, Manong Bandol. Wala yon. Lakasan mo lang ang loob mo, ha? Tango na lamang ang naisagot niya. Hinintay muna niyang makaalis si Manong Bandol bago siya lumapit sa mataas na bakod. Nagbago na ang lahat dito. Hindi na ordinaryong malaking bahay gaya noon. Isa na itong mansyon.
Nag-aalangan siya kung tutuloy ba o hindi dahil una sa lahat, hindi siya dito dapat pupunta. Sa bangko dapat. Pero dahil kay Manong Bandol, nagawi siya sa exclusive subdivision na ito. Sabi ni Manong, dito raw nakatira si Alexa. Sa bagay mag-asawa nga pala si Helios at Alexa. Tumalikod siya. Hindi siya papasok sa lugar na ito. May padaang tricycle at malayo pa ito. Hera, iha? Napalingon siya sa pamilyar na tinig. Hera, ikaw nga yan. Nagulat din siya kay Manang Lorna. May edad na rin ito. Hindi na ito gaya ng dati. Sa bagay, ano ba ang kanyang aasahan? Talaga namang tatanda at tatanda ang mga tao sa ayaw at sa gusto mo. Nakikita niya ang mukha nito dahil sa liwanag ng ilaw na nagmumula sa gate. Kahit sa ang sulok ay may ilaw. Lumabas ito ng gate. Dumaan ito sa gilid sa maliit na pintuan. Hera, napakaganda mo pa rin. Hindi ka man lang nagbago. Natigilan ito nang makita siguro ang mugto niyang mga mata. Anong nangyari? Halika't pumasok ka muna. Inakay siya nito, ngunit kumala siya sa pagkakahawak ng ginang. Hindi na humanang. Kita niya sa mukha nito ang pag-aalala. Ano bang nangyari, iha? Nandyan ba si Alexa, Manang? Oo, pero wala siya ngayon dito at nasa presinto. Pinuntahan kasi kanina ng mga pulis. Dapat lang yun, pero sana hindi mabayaran ng mga pulis at maikulong talaga ang babaeng yun. Bakit mo hinahanap ang bruhang yun? Napalunok siya. Nag-aalangan talaga siya kung sasabihin ba kay Manang ang tungkol kay Hensi o hindi. Si Sir, hindi mo ba itatanong kung narito? Hindi ko siya kailangan, Manang. Direktang anya na tila nahiya ito sa sinabi. Sa tingin niya, alam naman ito kung anong nangyari. Wala si Sir at si Alexa dito. Halika muna kahit magkape ka man lang muna. Pag-usapan natin ang problema mo. Baka may maitulong ako, iha. Sa pagpupumilit nito, sumunod na lang siya. Anong oras na rin ito at wala pa siyang pahinga. Mula sa Batangas hanggang Maynila, hindi pa siya nakakapagpahinga. Ang utak at puso niya, ramdam niyang pagod na. At ngayon ay mag-aalas 7 na rin. Madilim na rin at gutom na rin siya. Nakita lang siya ni Manang dahil naglabas ito ng mga basura kanina. Umupo ka muna, ipagtitimpla kita ng kape. Nakakalula ang bahay. Tama siya, napakayaman ng Helios. Mukhang kahit ang magsisi, hindi nito nagawa. Samantalang siya kulang na lang. Sumabog sa sakit na naramdaman niya noong iwanan siya ng manlulokong iyon. Manang, hindi rin ho ako magtatagal. Kailangan ko kasing bumalik sa hospital. Tumingin ito sa kanya. Nagulat yata sa narinig. Sino ang na-hospital? Si Lola Feli mo? Iniurong nito ang ginawang kape para sa kanya. May kinuha din ito sa ref. Heto, mag-cake ka. Salamat po. Sabihin mo, sino ang nasa hospital, iha? Ang anak ko po. May asawa ka na rin? Tumulo ang kanyang mga luha. Wala ho. Si Hensi, siya ang nabundol ni Alexa kaya nasa police station siya ngayon. Anak ko, Manang Lorna. Anak ko ang binunggo ng babaeng yun. Ano? Totoo ba? Oo. Kaya niyo ho ako nakita sa labas ng mansyon dahil gusto kong makausap ang babaeng nakabangga sa anak ko, Manang. Kailangang malaman ito ni Sir Helios. Wag! Gulat na gulat ang babae sa sigaw niya. Kung hindi pa pumunta ang mga pulis dito, hindi ko pa malalaman na may nadisgrasya ka. May pakialam ka na ngayon? Akala ko ba wala kang pakialam? Wala akong pakialam sa'yo. Sa nadisgrasya mo meron. Napakawalang kwenta mo talagang asawa. Hindi tayo mag-asawa, Alexa. Baka nakakalimutan nung bata lang ang dahilan kaya tayo nagkasama sa iisang bahay. Tumalikod ang babae. Puntahan mo ang nadisgrasya mo dahil kung hindi, ako mismo ang magpapakulong sa iyo, Alexa. Ano? Kaya mong gawin yun sa ina ng anak mo? Bakit? Anong akala mo sa akin? Huwag mo kong subukan, Alexa. Mabilis sa mga hakbang na umakyat si Alexa sa hagdanan. Umiiling-iling na lang din si Helios. Magandang gabi po, sir. Ipaghahanda ko na po ba kayo na makakain? Si Manang Lorna na kanina pa nakikinig. Nakaalis na si Hera. Gusto niya sanang pigilan pero nagmamadali ito at wala daw nagbabantay sa hospital. Baka daw lumabas na ang anak nito at wala raw ito roon. Busog ako, Manang. Tulog na ba ang bata? Opo, sir, kanina pa. Nagising po't hinahanap kayo.
Sabi ko wala pa kaya umakyat ulit at natulog na lang ulit. Bumuntong hininga ang lalaki. Ganun ba? Sige na, magpapahinga na ako. Sir. Yes, Manang. Kilala niyo ho ba kung sino ang nabangga ni Ma'am Alexa? Walang sinabi si Alexa, pero bukas pupuntahan ko sa hospital ang bata. Kinabahan si Manang kung baka isipin ni Hera. Nagsumbong siya. Inamin ito lahat sa kanya kaya alam niya ang tungkol sa anak nito. Pero nangako siya na hindi sasabihin kahit kanino ang tungkol sa bata. Nais niyang makatulong pero baka magalit din si Hera sa kanya. Ngunit kung si Sir Helios na ang pupunta sa hospital, makabubuti pa iyon. Sana nga ay pumunta ito para malaman ito ang katotohanan at malaman ito na nagkaanak ito at si Hera. Saan niyo dadalhin ang anak ko, Dok? Ikaw ba ang ina ng pasyente? Oo, Dok. Ako ang mami ng bata. Nandito na pala kayo. Ililipat na po namin ng kwarto ang bata. Naging successful ang operasyon ng anak ninyo, Mrs. Naluha na lamang si Hera. Hindi niya yun inaasahan. Salamat po, Dok. Ngumiti na lang ang doktora. Nakasunod siya sa batang inililipat ng silid. Ang inaalala lamang niya ngayon kung papaano niya mababayaran ang lahat ng bill sa hospital. Oo, La. Hihintayin ko po kayo, La. Magdadala ako ng mga gamit ninyo. Salamat po. Mag-iingat po kayo. Pagkababa niya ng cellphone, tinignan niya agad ang reseta. Bawat bigay ng reseta ng nurse, kinakabahan siya. Lalo na at bawat gamot ay napakamahal. Sa pera niya ngayon ay marami na ang nabawas. Lalo na at ilang linggo na rin sila dito sa hospital. Kahapon, pumunta ang pulis dito sa hospital. Umalis daw ng bansa si Alexa. Hayop na babaeng yun, tinakasan pa siya. Basta talaga mayaman, mabilis makaalis ng bansa. Pero kung mahirap, hindi makakalabas dahil may kaso. Gusto niyang pagbayarin ng babaeng yun, pero natatakot siya na baka malaman ni Helios ang tungkol kay Hensi. Ayaw na niyang bumalik ang noon. Ang sakit at lahat ng mga pighating nangyari sa kanya. Gusto na lang niyang manahimik at lumayo. Mommy, bakit po? Wala naman anak. Wala po ba tayo pera, Mommy? Huwag kang mag-alala, si Mommy na ang bahala dun anak. Mommy, pag nakalabas po tayo dito, help kita maghanap ng pera. Naluha na lamang siya. Hindi na rin napigilang yakapin ang 4 na taong gulang na bata. Mag-iisang buwan bago pinayagan ng doktor na makalabas sila ng hospital at ang bayarin nila umabot ng $250,000. Ngunit dahil wala silang sapat na pera, isang sulat ang pinirmahan ni Hera. Kada buwan, magbabayad sila hanggang sa mabayaran nila ang balanse sa hospital. Mabuti na lamang at pumayag ang hospital na sa ganoong paraan sila magbayad dahil talagang hindi nila mababayaran ang bill kapag hindi iyon ginawa. Kailangan din nilang dumito sa Maynila dahil kada 3 linggo ng buwan may check-up ang anak niya at talagang mahal kapag nag-uwian sila sa Batangas. Lalo na ngayon at kailangan nila makaipon para sa dagdag na bayarin. Mabuti na lamang at may pinsan siya na tumulong sa kanila. Salamat talaga, Cherry, ha? Ano ka ba? 1 linggo ka nang nagpapasalamat sa akin. Nakakahiya lang kasi. Ikaw itong nagbabayad ng upa. Tapos, pinatuloy mo pa kami ni Hensi at Lola. Ayos lang. Pamilya ko kayo kaya bakit hindi, di ba? Single si Cherry. Payat ito at masyadong focus sa trabaho. Nakalimutan na yata nitong alagaan ng sarili. Wala pa rin daw itong boyfriend. Siguro wala pa talaga itong balak magnobyo. Talagang abala ito sa trabaho. Dahil wala siyang trabaho, maghahanap nga siya bukas. Kung hindi niya gagawin, paano ang bayarin nila tuwing katapusan ng buwan? Lalo na at coins na lang ang natitira sa kanya. Sa dami ba naman ng gamot na binili niya? Ubos ang kanyang inipon. Kahit nga hati sa upa wala siyang maibigay. At tungkol naman kay Alexa, wala pa rin siyang balita. Kung hindi pa siya pupunta ng police station, wala ding sinasabi ang mga pulis. Siguro kung mayaman ang biktima, baka araw-araw may report tungkol sa kaso. Hera, ayos ka lang? Natapos ang pag-iisip niya nang kalabitin siya ni Cherry. Nasa harapan niya na pala ito. Nakarating ka na yata sa tawi-tawi sa layo ng iniisip mo. Nag-iisip ako kung saan ako mag-a-apply ng trabaho bukas. Ano bang gusto mong trabaho? Kahit ano. Kahit ano? Kahit janitress? Biro lang, wala naman kasing kahit anong. Natigil ito sa pagsasalita. Narinig din yata ni Cherry ang naririnig niya. Kumakanta si Hensi.
habang nakaupo ito sa may pintuan ng bahay. Nasa harap nito ang laruang Barbie at Teddy. Nilingon siya ni Cherry. Ganyan ba kagaling kumanta ang anak mo kahit hindi pa siya nadidisgrasya? Oo, ganyan na ang boses ni Hensi noon pa. Mukhang alam ko na kung paano ka makakabayad sa utang ninyo buwan-buwan, Hera. Ha? Paano naman? Di ba nga at trabaho ko ang maghanap ng mga talent na pwedeng gawing mga contestant sa mga singing contest sa TV? Perfect si Hensi, Hera. Kukunin ko siyang contestant. Tutal kulang pa ang talent ng talent showcase na gaganapin sa Saturday sa Santa Lucia Mall. Hindi pwede, Cherry. Kagagaling pa lang ng hospital ni Hensi. Baka mapano siya. Hindi. Pwede po, Mami. Okay lang naman po ako, Mami. Kaya ko po. Natigilan sila ni Cherry. Good baby girl. So payag ka na ba, Mami Hera? Pero Cherry, kakanta lang si Hensi. Isa pa, nandun naman ako tikaw. Kaya ayos lang yan, Hera. Hindi naman siya magtatatakbo doon. Kakanta lang. Pero kahit na nagdadalawang isip pa rin siya. Are you ready, sweetie? Yes po, Mami. Sana manalo po tayo, Mami, para may money po tayong pangbayad sa hospital. Alam kong kaya mo yun, anak. Maniwala at galingan mo lang, sweetie. Tumango ito. Pinainom niya muna ng gamot bago sila umalis. Si Lola Feli, nagpaiwan na lang sa bahay dahil medyo masakit daw ang tuhod. Pinainom na nga rin niya ito kanina ng para sa arthritis. Talagang tumatanda na ang kanyang lola. Ingat kayo, Hera, Cherry. Huwag niyong masyadong papagurin si Hensi, ha? Opo, La. Si Cherry ang sumagot. May sarili itong sasakyan. Mabuti pa si Cherry nakapundar na ng mga nais nitong gamit. Siya, kailan pa kaya? Yung bakery niya nakatenga na dahil narito sila sa Maynila. Kung sana hindi na aksidente ang anak niya. Baka ngayon, nagbibake siya ng mga tinapay para sa tinapayan sa oras ng mga ito. Anong oras ba ang simula, Che? Mamaya pa namang 1 p.m. Dapat 10 a.m. pero inilipat ang schedule dahil nagkaproblema daw sa judge. Wala yung isa, dapat kasi 3. Kaya nga mamayang hapon na lang para yung kapalit na judge siguradong makakapunta. Yung pinalit yata ay yung mismong nagpapa-showcase daw para ito mismong makapag-decide kung tama ba ang batang makukuha para sa gagawing advertisement. Daddy! Isang matinis na boses ang gumising dito. Walang iba kundi ang babaeng anak ni Helios, si Feliz. Nagpanggap siyang tulog pa din at hindi pinansin ang pagyugyug nito sa kanya. Daddy, please wake up na. It's weekend and it's our date and I'm so excited. Last night, you sleep early. Yaya said na you're pagod daw, so I decided not to wake you up even though I want you to sing me a song. And Daddy, you make pagalit Yaya cause she teased me last night saying that I'm still a baby because I still drink milk in a bottle. Diba Daddy, I'm not a baby anymore? Napakahaba ng sinasabi ng anak niya. Kaya naman bago pa ito hingalin sa walang katapusan nitong pagsasalita, hinila niya na pahiga at kiniliti. Daddy, stop na, Daddy. Tumigil din naman siya nang mapansing pulang-pula na ito. Daddy, where's Mommy? Why she is not here po? Last night wala siya. This morning wala din. Last day wala pa din. Why Daddy? Where's Mommy po ba? I think your mom is busy, sweetie. Busy? Tumango siya tsaka muli itong hinalikan sa pisngi. Daddy, you're still not taking ligo and toothbrush. Stop kissing me. You take a bath na and let's go to the mall. Maarte nitong sabi bago ito tumakbo pababa. Natatawa na lang siyang nagpunta sa banyo at naligo. Matapos nun, bumaba na siya para mag-breakfast. Alexa is not here. Hindi niya alam kung nasaan. Gusto niyang makita ang batang na aksidente nito. Ngunit nito lang din siya nagkaroon ng oras. Kakagaling lang din niya abroad dahil sa business. Kagabi lang din siya nakauwi at ngayon lang din sila nagkita ng anak niya. Pinipilit niyang itago ang bigat sa puso ng ilang taon. Hinanap niya din si Hera, ngunit hindi niya alam kung nasaan na ito. Alam niyang galit na galit ito kaya nga hinayaan niya na lamang. Wala pa rin siyang mukhang maiyaharap sa dalaga kahit matagal na iyong nangyari. Kasalanan ni Alexa ang lahat dahil sa sulat nito na wala sa kanya si Hera. Namimilog ang mga mata niya nang makita niya ang malaking tarpaulin sa mismong labi ng Santa Lucia Mall. Hindi niya inaasahan ito. Pagpasok pa lang nila kanina, kinakabahan na siya. Kaya pala gano'n na lang ang pakiramdam niya.
Dahil company ni Helios ang naghahanap ng talent at yun din mismo ang sasalihan ng anak niya. Cherry, sigurado ka bang ito ang sasalihan ng anak ko? Oo, ito nga, pero mamaya pa yan. Cherry, hindi ko na isasali si Hensi sa contest. Hinila siya ni Cherry sa di kalayuan. Nakikita pa rin naman nila si Hensi. Kumakain ito ng ice cream habang nakaupo sa bench. Bakit naman? 20K din yun kapag nanalo ng first prize ang anak mo, Hera. At makakakuha din siya ng kontrata sa Harris Corporation. 100,000 din yun, di makakabayad na kayo ng utang ninyo. Cherry, maghahanap na lang ako ng trabaho. Teka, bakit ba? May problema ba sa contest? Sabihin mo nga sa akin. Titig na titig ito sa mga mata niya. Hindi pwedeng malaman ni Cherry ang tungkol kay Helios. Hindi nito pwedeng malaman ang tungkol sa pagkatao ng anak niya. Hoy, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Umamin ka nga, Hera. Wala, sinabi kasi kanina ni Hensi na masakit daw yung ulo niya. Kaya nga sabi ko wag na muna siyang sumali at sa susunod na lang. May ilang segundo bago ito sumagot. Sayang naman, may number na sana siya. Sige, wag na muna nating pilitin. Isasama ko muna siya sa venue, tapos magpapaalam na lang kami para hindi magalit ang event manager namin. Sige, pasensya na kamo. Siguro sa susunod na lang talaga kapag okay na si Hensi. Binalikan si Hensi sa bench at sabay na nagtungo sa venue. Sinabi niya namang naghihintay na lang siya sa parking area para hindi na mahirapang maghanap sa kanya ang dalawa. Ngunit habang palabas na siya ng exitway ng mall, kumabog ng pagkabilis ang kanyang puso. Si Helios ang kadadaan lamang sa entrance. Ibinaba niya ang ulo at isinuot ang hood ng suot na cardigan. Mag-aalas 11 pa lang, bakit ito narito? Parang pinupunit ang kanyang puso nang makitang may kasama itong batang babae na mukhang kasing edad lang din ni Hensi at napakasaya nito hawak sa kamay si Helios. Ito kaya ang anak ni Helios at Alexa? Napakasaya ng bata. Pero si Hensi hanggang ngayon ay itinatago pa rin ang pangungulila sa ama. Araw-araw, naririnig niya ang kanta nito na para daw sa daddy nito. Sa tuwing maririnig niya iyon, naluluha siya. Nasasaktan siya para sa kanyang anak. Hello, Hera? Napansin niyang iba ang boses ni Cherry kaya naman kinabahan siya. Cherry, may nangyari ba? Nasaan kayo? Huwag mong sabihing may problema. Hala, wala anong sinasabi mo dyan? Kasi naman, ngayon na pala ang simula ng contest, Hera. Gustong sumali ni Hensi, ayaw magpapigil ng bata. Sabi niya okay lang naman daw siya. Ano? Huwag mong papayagan, Cherry. Umalis na kayo dyan. Aabangan ko kayo sa entrance ng mall. Ibababa na sana niya ang tawag nang mapansin niya ang atubili nitong boses. Kasi Hera, si Hensi nakapila na sa mga batang sasali sa contest. Namimilit yung talent manager. Pangalawa siya sa pila. Mabilis lang naman to, Hera. Pagbigyan mo na. Sinabi ko na nga umalis na kayo dyan, Cherry. Kunin mo na siya, Cherry. Ikaw ang malalagot sa akin kapag hindi mo kinuha ang bata dyan. Lumakas na ang kanyang tinig. Natatakot siya na baka makita ito ni Helios. Masasaktan ang anak niya. Masasaktan ito dahil kilala ni Hensi ang mukha ng ama nito. Hindi niya sinasadya. Sadyang hindi lang niya na-delete lahat ng mga photos nila noon ni Helios sa kanyang cellphone. At nakita iyon ni Hensi noong 3.5 taon ito. Kaya hindi na ito kinalimutan ng anak niya mula noon. Wala siyang ibang magawa dahil nagtatanong ito't hindi siya tinitigilan. Oo na, aalis na kami. Umalis na kayo dyan ngayon, bilisan niyo, Cherry. Tumahimik ang kabilang linya. Cherry, anong nangyayari? Hera, paakyat na kasi ng stage si Hensi. Hindi niya na inantay pa ang sasabihin nito. Agad niyang pinatay ang tawag at dumiretso sa floor kung saan ngayon ang anak niya at si Cherry. Mula sa nilalakaran niya, rinig ang boses ng MC mula sa microphone kaya't alam niya kung saan iyon nagmumula. Sinundan niya lang at agad na tinakbo ang anak niya sa unahan na paakyat na nga ng stage. Palingali nga siya habang palapit. Cherry, si Hensi. Nang ituro ni Cherry ang bata, hindi na siya nagdalawang isip na akyatin si Hensi sa entablado. Ngunit natigilan siya nang kunin nito ang microphone sa MC. This song is for my daddy. Napakagandang tinig ng isang batang babae. Kahit hindi sila pamilyar sa kanta, ngunit sa tono nito, halatang galing iyon sa puso. Sariling kanta daw po yan, sir, ng batang kumakanta. Nakuha daw po yung tono sa kantang Lalabay. Sir, napukaw si Helios sa panunood at pakikinig sa batang babae sa taas ng stage.
dahil sa kalabit ng isa sa mga judges na kanyang katabi. Hensi de la Vega? Anya nang makita ang pangalan ng contestant sa papel sa harapan niya. Muli niyang itinuon ang tingin sa bata, ngunit gano'n na lamang ang gulat ng mga nanonood at ng mga tao roon nang may babaeng nakahood ang humatak sa bata. Miss, sandali! Hinabol pa ito ng MC, ngunit walang pakialam ang naturang babae. Tumayo siya, kinakabahang sinundan sa backstage ang mga ito. Cherry? Agad niyang sigaw at kinuha ang jacket ni Hensi na hawak nito. San ka pupunta, Hera? Narinig niya pang sumigaw si Cherry, ngunit dire-diretso lang siya paakit ng stage upang kunin ang anak niyang patuloy sa pagkanta ng mga oras na iyon. Nasa chorus na ang anak niya nang hukulitin niya sabay hila ang bata paalis sa ibabaw ng entablado. Nakita niya si Helios. Kitang-kita niya kaya mas kinabahan siya. Mommy? Nagulat si Cherry maging si Hensi nang buhati niya pababa ng stage ang anak niya. Mommy, bakit po? Aalis na tayo dito. But mommy, hindi pa po tapos. No, I said let's go! Pagbaba ng stage, tumakbo siya palayo. Buhat pa rin si Hensi. Nakasunod lang sa kanila si Cherry habang lakad-dakbo ang ginagawa nito. Hindi na siya lumilingon kahit may sinasabi si Hensi sa kanya. Wala siyang oras para makinig sa anak niya. Dahil ang alam niya lang ngayon ay ang makalayo sila sa lugar na to as soon as possible. Bilisan mo, Cherry. Ano ba talagang nangyayari, Hera? Sabihin mo nga sa akin dahil hindi naman kita maintindihan. Sinabi ko na sa'yo, diba? Hindi natin isasali si Hensi sa contest. Bakit naman ganun, Cherry? Bakit naman pinakanta mo pa? Gusto nung bata. Siyang nagpumilit. Ako ang masusunod, Cherry, dahil ako ang nanay. Mabuti na lang at hindi na rin ito sumagot. Paglabas nila ng mall, diretso na sila sa parking area. Masumidhi ang galit niya nang makita niya si Helios kanina. May anak pala talaga ito. Totoo nga talaga ang sulat noon na iniwanan nito. Ang walang yang Helios. Mag-usap nga tayo, Hera. Ano ba talagang nangyayari? Pag-uwi nila, yun agad ang paunang tanong ni Cherry paglabas pa lang ng sasakyan. Hindi niya ito sinagot dahil buhat niya si Hensi at kakatulog lang din ito. Idiniretso niya si Hensi sa kwarto bago niya binalikan si Cherry na nasa kusina ng kanyang maabutan. Tahimik itong umiinom ng juice. Nakaupo sa tapat ng mesa sa kusina. Si Hensi, anak siya ni Helios. Napatingin ito sa kanya. Helios Harris? Si Helios Harris ba? Oo. Namimilog ang mga mata nito. Nagbibiro ka lang. Sabihin mo, binibiro mo lang ako. Ang bibig mo, Cherry. Sorry pero totoo nga ba? Pag-uulit nito sa mahinahong tinig. Boyfriend ko noon si Helios, Cherry. Pero niloko niya ako. Nagkaanak siya sa iba ng kami pa. At siya pa itong matapang. Naiwan ako na siya na nga itong may kasalanan. Ang walang ya. Singhal niya. Napausod si Cherry. Bakit hindi mo habulin? Karapatan ni Hensi na makilala ang daddy niya, Hera. Itabi mo ang galit mo't kausapin mo si Helios. Hindi. Para ano? Maging bastarda niya ang anak ko? Hindi ako papayag, Cherry. Hindi sa ganun, Hera. Nakita mo ba? Narinig mo ba kung paano kumanta si Hensi kanina? Umiiyak yung bata, Hera, dahil hinahanap niya ang tatay niya. Mas kawawa si Hensi kapag ginawawa siya ng mag-ina ni Helios. Natigil ang pag-uusap nila nang marinig nila ang katok mula sa nakasaradong pintuan sa salas. Ako na, ani Cherry upang pagbuksan ng kung sino. Hera, tumayo si Hera mula sa kinauupuan sa kusina nang tawagin siya ni Cherry. Lumabas siya patungo sa labas ng bahay dahil naroon si Cherry. At nang makita niya si Helios na nasa harap ng babae, nagulantang siya. Lumapit si Cherry sa kanya. Pilit ang ngiti nito. Maiwan ko muna kayo. Ani mo'y tumatakas sa kung anong gulo ang mangyayari. Pagdaan ni Cherry sa likuran niya, doon lang siya nagtanong, paano mo nalaman ang address na to? Galit na galit siya nang makita niya ang mukha nito. Mabilis siyang nakapag-isip. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa ng suot niyang blouse at tinext si Cherry na nasa loob na ng bahay. Cherry, kunin mo ang bata at dumaan kayo sa kusina patungo sa likod ng bahay. Umalis muna kayo. Ilang saglit, nag-vibrate iyon at nang tignan niya, si Cherry ang nag-reply. Bakit? Huwag ka na magtanong. Sumunod ka na lang. Iti-text kita mamaya kung anong susunod mong gagawin. Alis na kayo, bilis.
Bago niya ipasok sa bulsa ng blouse ang cellphone, nakita niya pa ang seryosong titig nito sa hawak niyang cellphone. Agad niyang ibinalik sa bulsa ang hawak. Kinakabahan man, pinilit niya pa ring maging normal upang hindi mapaghalataan. Magiging panatag siya kung dadalhin ni Cherry ang anak niya sa ibang lugar kahit saglit lang. Siya na rin ang gagawa ng paraan kung paano siya makakaalis dito. Follow me. Utos nito na siyang nakapagpakulo ng dugo niya at nagpatigil sa pag-iisip niya. Ano? Ano siya? Aso na uutusan ito na sundan ito? Kaya naman imbis na sundin ito, nanatili siyang nakatayo sa pwesto. Napangisi naman siya sa inis nang bumalik ito. Aba, ano siya? Aso na uutusan ito na sundin ito? Kaya naman imbis na sundin, nanatili siyang nakatayo sa pwesto. Napangisi naman siya sa inis nang ito ay bumalik. Ngunit mabilis nitong tinawid ang kanilang pagitan. Nagulat na lang siya nang hawakan siya nito sa kamay. Pero mabilis niyang hinablot ang pulsuhan na hawak nito. Tinignan niya ng masama si Helios dahil sa ginawa nito. Hindi mo na ako madadaan sa mga paganyan-ganyan. Napatigil siya sa iniisip nang bigla nitong nilapit ang mukha sa kanya. Tipong gahibla na lamang at magdidikit na ang kanilang mga labi. Kinabahan siya nang dahan-dahan nitong ibaba ang labi. Nahugot niya ang hininga at naramdaman na lang niya ang pagtayo ng balahibo nang bumaba ang mukha nito sa gilid ng kanyang tenga. Follow me, or I'll kiss you right here at this moment. Don't try my patience, babe. Bulong nito sa kanyang tenga. Kinilabutan siya kaya marahas niya itong itinulak. Don't call me babe. Masakit sa tenga, Mr. Harris. Anya, nauna na siyang naglakad. Namalayan niya na lamang na sinasabayan siya nito sa paglalakad. Ramdam niya ang tensyon na namamagitan sa pagitan nilang dalawa pero pinipilit niyang pakalmahin ang sarili. Nakalabas sila ng gate. Nais niya itong ilayo sa bahay. Really? Masakit sa tenga mo? Parang dati lang gustong-gusto mo kapag yun ang itatawag ko sa'yo. Oo, tama siya. Pero noon pa yun at magkaiba ang noon kaysa sa ngayon at hindi na mauulit ang katangahan niya dahil tapos na siya sa bahaging iyon ng kanyang buhay. Napabalik siya sa realidad nang marinig niya ang boses ni Helios. Wala ka bang balak na papasukin ako sa loob ng bahay mo? Wala. Ngumisi lang ito't hindi man lang natinag. Humakbang ito pabalik sa pintuan nila. Diretso ito papasok ng kanilang bahay. Ano ba, Helios? Ganyan ka na ba kadesperado? Kailangan mo bang guluhin muli ang buhay ko? Hindi pa ba sapat ang ginawa mo sa akin nun? At pati sa tahimik ko ng buhay manggugulo ka pa. Ano pa bang gusto mo? May asawa't anak ka na, hindi ba? Gusto kong makita ang anak ko. Seryoso nitong sabit hinila ang braso niya papasok sa loob ng bahay. Pilitin niya mang magpumiglas at hilahin ang braso na hawak nito. Hindi niya magawa dahil sa lakas ng paghawak nito sa kanyang pulsuhan. Wala tayong anak, ano ba? Bumitaw lang ito nang makapasok na sila sa loob ng bahay at walang sabi-sabing naupo sa sofa. Really? Huwag mo kulukuhin, Hera. Alam kong may anak tayo. Pagpasok nila, iginala agad nito ang mga mata sa kabuuan ng sala. Maging siya ay ganun din ang ginawa. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makitang wala na si Cherry. Napabuntong hininga siya at pinilit ayusin ang sarili. Buti at wala si Lola Feli. Mukhang nasa talipapapa. So tell me, kailan mo balak sabihin sa akin ang tungkol sa anak ko? O may balak ka nga bang sabihin? Wala na ang ngisi sa mga labi nito bagkus napalitan ng masamang tingin. Mukhang nadismaya nang hindi makita ang hinahanap. Wala kang anak, Helios, at kahit kailan hindi tayo magkakaanak. Hindi ka pa ba masaya sa pamilya mo ngayon? Wala akong ibang pamilya kundi ikaw at ang anak ko, Hera. Ako? Hayop ka pala eh. Ako ba ang pamilya mo? Baliw ka na ba? Sino bang pinakasalan mo? Sino bang pinili mo? Di ba ang asawa mo ngayon? Asawa mong kriminal. Sigaw niya na dumagundong sa buong sulok ng bahay. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba na ang asawa mo'y binundol niya ang anak ko? Hayop siya. Nakita sa CCTV, sinadya niya ang pagbangga sa bata. Hindi ko siya mapapatawad, Helios. Saan mo siya tinatago, ha? What? Si Hensi ang... Oo, ang anak ko. Ang anak ko ang dinisgrasya ng asawa mo. Kumuyom ang kamao nito. Galit ang bawat titig nito. Tumalikod ito saglit at may tinawagan sa cellphone. Narinig niya pa nga ang iba nitong sinabi na ipinapahanap nito si Alexa na nasa Tagaytay raw.
Alam din pala nito kung saan nagtatago ang babae pero mas pinili nitong itago. Hindi rin pala ito umalis ng bansa. Sige, i-update niyo ako. Huling nga nito bago ibinaba ang tawag. Hindi ko alam. Oo, wala ka talagang alam dahil isa kang konsentidor sa kriminal na kagaya niya. Maluhalo ang aniya. Pinahid niya ang mga luha. Lumayas ka na. Hindi kita kailangan. Hindi ka kailangan ng anak ko. Aalis ako pero babalikan ko kayo bukas. Ipalilinis ko ang bahay na titirhan nyo. Sandali, anong bahay ang sinasabi mo? Ang bahay natin. Ipapaayos ko na ang guest room bilang kwarto ni Hensi. Napalunok naman siya sa sinabi nito. Bakit ba napakabosi nito na pati bahay na titirhan nila? Ito pa rin na magde-decide. Dito lang kami. Hindi. Gusto kong ibigay sa anak ko ang pinakamabuting maibibigay ko. At isa pa, bahay mo din yun. So walang masama kung doon kayo titira. Ang bahay na iyon, regalo ni Helios sa kanya noon bago pa man nila binalak na magpakasal. Ngunit hindi natirahan dahil sa nangyari. Kung iniisip mo na doon ako titira, no worries. May sarili akong kondo. But then, kung gusto mo naman na makasama ako, mas mabuti yun para sa atin, babe. No thanks, wala akong plano na makasama ka pang muli. Saad niya. Hindi niya alam kung dinadaya ba siya ng paningin niya dahil nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Remember this, Helios. Si Hensi lang ang dahilan kung bakit ako pumapayag sa gusto mo. And please, stop calling me babe dahil alam natin na walang kahulugan ng salitang yun. Okay, if you say so, but then, ano bang mali sa pagtawag ko sa'yo ng babe? Anong ibig mong sabihin? Di ba tapos na tayo? Di ba at kay Alexa ka na sumama? May anak din kayo sa kriminal mong asawa. Oh, that? It's a lie. Hindi naman siya nakapagsalita sa sinabi nito. Alexa is not my wife. Ang bata lang ang ugnayan namin. Di ba sinabi mo sa sulat kailangan mong panindigan si Alexa? A letter? Wala akong sulat na iniwan, Hera. Lahat ng yun kagagawa ni Alexa. Umalis ako because my lolo died in LA. Pero nang bumalik ako, wala ka na. May mga desisyon akong hindi ko iniisip ang kahihinatnan. Pero ngayon, may nag-text sa phone nito dahil nakita niyang umilaw. I need to go. Hindi na siya sumagot at hindi man lang niya ito tinapunan ng tingin. Ngunit ang akala niyang aalis na, hindi pa pala dahil lumapit ito sa kanya at siniil siya nito ng halik sa nakaawang niyang labi. Asawa na kita. Remember, process na ang Senomar at marriage certificate natin bago mo ko iniwan. Pirma na lang ang kulang. Bulong nito bago binitiwan ng kanyang labi. Hindi agad siya nakahuma dahil sa biglaang pagkagulat. Natulala pa siya saglit, ngunit nang makabawi. Walang yaka talaga, Helios. Nasigaw niya na lang dahil sa galit at pinagbabato ang bawat mahahawakan. Hindi na ako muling magpapauto sa'yo. Mamamatay ka na. Muling sigaw niya. Hinihingal na naupo sa sahig kung nasaan siya ngayon. Han, where's Feliz? Hindi ko siya dinala. Pero sabi mo dadalhin mo ang anak ko. I miss her, Helios, at nakikiusap ako sa'yo, diba? And you said okay you will, pero nasaan? Nakatitig lamang ang lalaki sa babaeng kabababa lamang ng salas. Noong isang araw lang din nalaman ni Helios na hindi naman pala ito umalis ng bansa. Sinabi niya kay Alexa na harapin ang ginawa nito, ngunit sinabi nitong hindi ito magpapakulong. Sinabi niya rin kay Alexa na tulungan ng binangga nito, ngunit nalaman din niya mula sa mga pulis na wala itong ginawa. Hindi niya alam kung nasaan ito sa Tagaytay. Ipinahanap lamang niya ang location ni Alexa sa kaibigan niyang NBI. Ni isa pala sa mga sinabi niya kay Alexa, wala itong sinunod. Kilala mo ang binangga mo, right, Alexa? Uupo na sana ito sa sofa nang magsalita siya. What? Of course not. Hindi ko sinasadya yun, Helios. Sinabi ko na sa'yo, diba? Really, hindi mo alam? Paano mo ipapaliwanag ang kuha ng CCTV sa lugar na yun, ha, Alexa? Lumiko ka nang makita mo ang bata na nasa tabing kalsada. Naghintay ka ng pagkakataon at nang tumakbo ang bata, you hit her, you monster. Umamin ka, matagal mo na bang alam na may anak kami ni Hera? Mariin itong napapikit nang marinig ang pangalan ng babaeng karibal niya. Bakit ha? Ano ngayon kung matagal ko nang alam? Gusto ko lang namang isa lang ang anak mo, hindi dalawa. Ginawa ko yun for my child, Feliz. Nag-igting ang bagang ni Helios. Mabilis nitong tinawid ang pagitan nila ni Alexa. Gulantang ang babae ng isang marahas na sampal buhat sa binata. Tumilapon si Alexa.
Idadamay mo ang bata sa kahayupan mo. Ina ka pang maituturing sa lagay na yan. Hinawakan nito ang namumula niyang pisngi. Ang gusto ko lang ay kumpletong pamilya, Helios. Ayoko matulad ang anak ko sa akin. Pero bakit hindi mo maibigay yun? Napatunayan naman na diba na anak mo si Feliz? Ano pa bang gusto mo? Kasal lang ang hinihingi ko na hindi mo magawa. Tumawa ng pagkakang lalaki. Anak ko ba talaga si Feliz ha, Alexa? O kinuha mo lang ang specimen kay Hensi para maging magkamatch kami ni Feliz? Hayop ka? Anong akala mo? Maluloko mo ko habang buhay? Ipinaulit ko ang DNA kahapon dahil wala akong tiwala sa iyo. And guess what? 0.0% na hindi kami mag-ama ni Feliz. Namilog ang mga mata ng babae. Nagulat ka? Pwes ako hindi. Dahil noon pa man, nagdududa na ako sa iyo, Alexa. Pero dahil sa ama mo, pinilit kong tinanggap ang bata. Dito lang ako nakapag-isip. Nang mawala ang daddy mo, hindi ko magawa noon ang nais ko dahil bantay sarado ang bawat kilos ko. Dahil sa kagustuhan mo rin. Dahil sa kagustuhan mo. Napakawalang yamo, Alexa. Please, Helios, I'm sorry. Gusto ko lang naman na maging pamilya tayo. Na maging masaya tayo bilang isang buong pamilya. Kasal lang ang gusto ko pero hindi mo maibigay yun. Kahit kailan, hindi tayo magiging pamilya, Alexa. Helios, help me. Ayoko makulong. Gusto ko pang makasama si Feliz at ikaw. Humabol ito at yumakap sa kanyang likuran. Ngunit malakas na pagtulak ang ganti niya. Magiging masaya ako, Alexa, kung kusa kang susurrender sa mga pulis. No! No way! Kumalas ito at lumayo ng ilang hakbang sa kanya. You have no choice dahil nasa labas na ang mga pulis. Surrender yourself kung may naiiwan ka pang awa sa sarili mo. Nagulantang na lamang si Alexa nang biglang bumukas ang main door ng villa na kinaroroonan nito. 2 pulis ang nasa may pintuan. Mabilis itong tumakbo paakyat. Alexa! Sigaw ni Helios. Susunod sana siya nang pigilan ng pulis. Dito lang po kayo, sir. Delikado, hindi natin alam kung may armas ba ang sospek o wala. Ani ng isa sa mga iyon. May mga kasamahan pa ang mga itong nasa likuran. 2 ang dahan-dahang umaakyat patungong 2nd floor ng bahay. At may nasa likod para magmanman. Hindi ako magpapahuli sa inyo. Kanya-kanyang tago ang lahat maging si Helios nang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Mula iyon kay Alexa na nakatayo sa balcony ng 2nd floor. At kahit saan lamang nito pinapaputok ang baril. Gusto ko lang ng kumpletong pamilya. Pamilyang maituturing kong akin pero bakit pinagkakait pa sa akin yun? Isang 45 baril ang hawak ng babae. Pero hindi rin nagtagal ang pamamaril ng babae nang patamaan ito ng isa sa mga police officer sa binti. Nang tumumba, mabilis na gumalaw ang mga ito upang arestuhin ang babae. Hindi! Isang pulis ang natamaan ng babae sa balikat. Nahulog din ito sa hagdan. Muling umalingaw-ngaw ang baril at tinamaan si Alexa sa kaliwang braso sa ikalawang pagkakataon. Doon lang din ito natigil. Bitiwan niyo ko. We need to bring her to the hospital. Sige, susunod na lang ako. Helios, help me please. Buhat ito ng isa sa mga pulis palabas ng villa. May naghihintay ng ambulansya sa labas. Doon ito pinasakay habang may posas ang mga kamay. I'm sorry. Gusto ko lang ng pamilya. Hindi niya na ito inintindi dahil una sa lahat, si Alexa lang din kasi ang nagdala sa sarili nito sa kapahamakan. Kung hindi nito sinagasaan si Hensi na anak niya kay Hera, wala sana ito sa sitwasyong ito ngayon. Kung sumurrender lang din ito ng maayos, sana'y maayos lang din ang lahat at walang ganitong senaryo. Helios! Napailing na lang siya. Kahit nangihina kasi ang babae, patuloy pa rin ito sa pagtawag sa kanyang pangalan. Matagal na silang hiwalay ni Alexa noon dahil ito mismo ang umalis patungong Spain para sa pangarap nitong maging sikat na artist. Ngunit bumalik ito nang malapit na silang ikasal ni Hera at nang malaman nito ang tungkol sa kanila, humingi ito ng tulong sa stepdad nito na nito lang din niya nalaman. Sa babae ipinamana ang lahat ng ari-arian dahil sa relasyong patago ng dalawa. Inatake sa puso ang mom ni Alexa dahil siguro nalaman ng ginang ang relasyon ng dalawa. Ginawang gatasan at tau-tauhan ng stepdad nito para sa pansariling nais. Kapalit ang katawan para patuloy itong sundin ng amain. Pero may hangganan ng lahat. Nalaman niya na lamang ang lahat ng ito dahil sa kaibigan niyang NBI agent na tumulong
para malaman niya ang lahat tungkol kay Alexa. Talagang kayang gawin ni Alexa ang lahat para sa pera at sa nais nitong makamtan. Kahit ang pumatay pa, idinamay pa ang bata na wala namang alam sa lahat ng mga nangyayari upang matupad ang pamilyang hinahangad nito. Naluluhang nakikinig si Helios sa kumakantang bata. Nasa harap niya si Hensi. Pumipikit-pikit pa ito habang kinakanta ang awit na gawa mismo ng 4 na taong gulang na bata. Pinahid ni Hera ang kumawalang luha. Sa wakas, nakantahan din ng anak niya ang ama nito. "Yehey! Your song ang galing, Hensi!" Puri ni Feliz. "Salamat!" Nahihiyang tugon ng anak niya. "Ikaw po, Daddy." Walang masabi si Helios nang sa kauna-unahang pagkakataon, tinawag siyang Daddy ni Hensi. Ang namumulang mga mata, hindi rin nakatiis at tumulo rin ng mga luha. "Napakagaling mo, anak." Ngumiti si Hensi. Hindi na nakatiis si Helios at mahigpit na niyakap ang bata. "Yehey! We're happy na, di ba tita?" Ani Feliz sa kanya. Tumango siya sa bata. Kasing edad lang din ito ni Feliz at kahit alam niyang anak ito ni Alexa, hindi siya nagalit dahil walang kasalanan ng bata sa lahat ng mga nangyari. Niyakap niya si Feliz. "Oo, happy na tayong lahat, anak." Pumikit si Feliz nang maramdaman ang mahigpit niyang yakap. Na mabait na bata si Feliz at handa siyang maging anak din ito kung wala nang oras si Alexa. Nasa hospital at nagpapagaling ito. At oras na gumaling na ito, sa bilangguan na ito dederecho. Wala rin namang pakialam ang anak nito dahil mula pa lang noon, si Helios na ang nag-aalaga sa bata. Na naging ayos rin naman dahil naging mabait ito at hindi gumaya sa ugali ng ina. Lumipat sila ng tirahan sa mismong bahay na regalo sa kanya noon ni Helios bago pa man sana sila ikasal. Ipinaayos ang guest room. Hinati iyon sa 2 para maging kwarto ng 2 nilang prinsesa. Hindi pa rin sila nag-uusap ng masinsinan ni Helios. Inuna kasi nila ang tungkol kay Alexa at sa mga bata. "Let's go na. Inuna ba, Hensi, na ang favorite kong Little Mermaid ang nakadraw sa kama ko? You want to see it?" Tumango si Hensi. "Halika, dali!" Kumawala si Hensi sa ama at sumama kay Feliz. 1 buwan lang ang tanda ni Feliz kay Hensi. "Sige, susunod kami ni Mami maya-maya." Nagkatinginan ng 2 at sabay nang umiti bago tumalikod paakyat sa 2 palapag ng bahay. Tumayo siya at lumabas ng bahay patungo sa garden. Ang sarap ng sariwang hangin. Mabuti na lang at marami roong puno. "Salamat at hinayaan mong maging buhay pa rin ako para kay Hensi, babe." Wala siyang magagawa. Alam niya kasing darating din ang oras na ito. Karapatan yun ni Hensi. Seryoso niyang ani. Matapos ng check-up ni Hensi, babalik na kami sa Batangas. "No, please don't. I'm sorry, Hera. I'm sorry. Kahit para sa bata na lang. Kahit para kay Hensi na lang." Natigilan siya nang marinig ang pangalan niyang binanggit nito. "Wala na tayong..." "Kasal ka sa akin." "Pero walang pirma. Paanong kasal?" "Kaya kong gawan ng paraan ng lahat, Hera, para maligal ang hindi legal." "Ano?" Ngunit namilog na lamang ang mata niya nang madampi ang labi nito sa kanyang labi. Pilit niyang itinutulak si Helios. Ngunit ayaw nitong patinag. Sa huli, hindi na lamang siya nagpumiglas. Ramdam niya ang pag-iingat sa mga halik nito. Para siyang kinikiliti. Ang sarap ng pakiramdam gaya noong una. Napapikit siya. Naramdaman na lamang niya ang kamay nitong naglalakbay na. Napahiya si Hera nang kumawala ang mumunting ingay. "I'm sorry." Nahihirapan siya. Lalo na at naglalaban ang puso at ang kanyang isipan. Ayaw niyang patawarin pero paano si Hensi? Mahal pa rin niya ang gagong ito at ramdam niya iyon. Ngunit ayaw niya nang muling pumasok sa buhay nito. "Itutuloy natin ang kasal. Ibibigay ko ang buong pamilya sa inyo ni Hensi. Please, give me another chance, babe." "Hindi kami kasal ni Alexa at ni minsan walang nangyari sa amin. Nasabi ko na sa iyo ang lahat." Tumagal lang dahil sa stepdad ni Alexa. Pinagtatangkaan ka niya na oras na hanapin kita, papatayin ka niya, Hera. At nahihiya din ako dahil sa mga kagaguhan ko sa iyo. Pero wala na siya. Please, Hera." "Hera lang?" "Babe, please, babe." Hinawakan nito ang mga kamay niya. "Please?" Ganito lang ba talaga siya karupok? May pasumpa-sumpa pa siya pero dumampi ang labi ni Helios sa labi niya. "Oops, Daddy." Marahas niyang naitulak si Helios nang mula sa tagiliran nilang 2
Tumambad ang dalawang mga bata. We see you too. Nagkikiss sila Hensi. Tara para may baby sister tayo bukas. Pagtalikod ng mga bata, nagkibit balikat si Helios. Narinig mo yun? Baby sister daw ulit, babe. Shut up. Paksalan mo muna ako. Of course I will. Helios, ibaba mo ako. Ano ba? Ang lola Feli niya, umuwi muna ng Batangas para ayusin ang bakery. Si Cherry may boyfriend na yata. Ang NBI agent na kaibigan daw ni Helios. At si Alexa, diretso na ito sa kulungan. Ngayon masasabi niyang magiging maayos na ang lahat. Lalo na at next month na ang kasal. Si Feliz ay mabilis lang ding kausap dahil matalino itong bata. Gusto daw nitong maging kapatid na forever si Hensi. Mga bata nga talaga, napaka-inosente. I love you and I'm sorry. Kahit araw-araw kong sabihin yan, mapatawad mo lang. Magpapakasal ba ako kung hindi pa rin kita napapatawad? I know. Bulong nito at muling siniil ang nakaawang niyang labi.